1, 2, 3, come on! Come on, come on. Live! Rolling camera! Action! Ayun! Hello guys, welcome back sa aking channel. Kung bago ka pala sa aking channel, please like, comment, share, and subscribe. At i-click mo ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ayan, andito ka na naman sa channel na kung saan kahit ano lang ang laman. Ayan, yan, magsa-shoutout muna ako. Shoutout kay Arlen Mendez in Canada, Deros Corner, Kikay Mirar, LC Yayai, DJ Fam, basta sa buong ano lang, sa buong Team Love Love at saka sa Team Magkaisa Tayo. Ayan, so shout out sa inyo lahat guys. So ngayon para po ito sa may mga gamit na pang furnitures guys. So furnitures talaga. Ayusin mo. May mga gamit ng furniture para maiwasan natin yung madaling pagkakasira ng ating mga gamit. To. Ang una kong ipapakita sa inyo, i-discuss ngayon, itong grinder. Okay? Ang gamit itong grinder, maaari ito pang cutting ng tiles, pangliha ng kahoy, at saka pangliha ng metal. So marami po itong gamit, so napakahalaga po nito. So wala kasi yung mga gamit natin, hindi tayo hindi natin ma-afford yung mga original. So dito tayo sa mga parang matawag na natin ng mga class B. Yan. So class E, class B. So hindi naman masyadong matibay siya ng kunti. Yan. Ayusin mo. So kahit original yung gamit, kung hindi naman tama yung paggamit, siyempre masisira talaga agad. So nagdidepende po yan, pero mas maganda kung original. So ito, saka ipapakita ko sa inyo kasi medyo mababa yung wala kasi akong ano guys, wala akong videographer. Walang videographer. So saglit lang. Itong gamit na to, yan. Medyo may kalumaan na itong gamit na to kasi kasing tanda ko na rin to eh. Santa Maria Elementary School, Iniingatan ko talaga. Hindi po ako expert dito guys ha. Hindi naman ako talaga expert sa mga machines. Pero sa experience ko lang po kasi napakatagal ko nang gumagamit nito. So kung mayroong mga parts dito na pinalitan, ako na lang ang nagpalit. Alam ko kung paano to palitan at paano iingatan. Okay? So yan. Hindi po to sira guys ha. Hindi po to sira. Umaanda po ito. Yan o. Yan. Umaandar po ito. Yan. Ang gamit niya, ito, gawa ko lang sa kahoy kasi ito yung pangliha ko ng kahoy at ito naman yung pang grinding ng ng metal. Ito siya. Yan. At saka ito naman, ito yung pang cutting ng metal, manipis siya. Yan. So itaas ko ng konti yung camera kasi wala akong videographer guys. Yun. Hirap pag walang videographer. Ito. Ang una guys, kailangan pakinggan nyo yung tunog niya. Okay? Huwag nyo halimbawa nag-grinder, nagliha kayo. Huwag nyo masyadong isubsub yung grinder. Pakinggan nyo yung tunog kasi pag sinubsub yan maglulo yung yung tunog niya. So wag sanang ganun
Kasi kadalasan dyan nangyari, ang masisira dyan, bearing, or at saka umiinit siya. Pag masyadong mainit na, masusunog siya. Meron kasi siyang coil. Meron siyang mga, anong tawag doon? Kalimutan ko na. Santa Maria Elementary School. Basta meron siyang mga wiring dito sa ilalim. So, masusunog talaga. So, depende po yan sa paggamit ninyo. Kasi, kung lagi nyong gamit yan, kabisado niya naman yung tunog niya. So, wag nyong isubsub masyado. Kasi, merong ibang grinder, lalo na hindi original, mababa yung RPM niya. Yung RPM guys is yung round per minute. Hindi siya masyadong, kung sa sasakyan, ano ba tawag doon? Basta hindi ko alam. Ay, syunga ka talaga. Ito guys, ang una nyong iingatan, pakinggan niyo yung tunog na hindi masyadong maglulo yung tunog niya. Okay? Kasi umiinit yan eh. Pangalawa, ang carbon brush. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung carbon brush guys. Yan. Pasensya na walang videographer guys. Ang itong klaseng itong klaseng grinder guys, hindi po mahirap tanggalin yung carbon brush kasi nasa na siya, nasa labas lang ito. Yan, pakita ko sa inyo. Yan yung carbon brush. Yan, tanggalin yan. Yan, ito yung carbon brush. Una-una guys, malalaman nyo ang tunog niya kung wala na ang carbon brush. Meron siyang guhit dito guys, hindi makita eh. Yan, huwag nyo hayaan na maubos ito. Kasi pag naubos yan, itong spring na ang nakadikit doon. So ang mangyari dyan, magkaroon ng gas-gas yung armature niya. So masira na. Once na magkakaroon na ng gas-gas yung armature guys, mahirap na, malaking problema yan kasi umaandar pa rin siya. Pero pag pinalitan mo ng carbon brush, napakadali maubos kasi may scratch na nga siya eh. Minsan nga natatanggal nga yung niya, yung ngipin ng armature eh. Yan, ito siya. Yung ibang grinder guys, meron nasa ilalim yung carbon brush. Yan, dalawa ito eh. Yan, tanggalin ko ito isa. Simple lang siya tanggalin guys. Kung maubos yung carbon brush na inyong grinder, pwede kayo lang magpalit. At saka dalhin nyo lang ito sample nyo kasi may number kasi ito guys eh. Hindi makita, masyadong maliit yung yan. Kailangan walang scratch yung armature kasi pag may scratch, ito kinakain kasi ito eh. Madali maubos talaga pag may scratch. Yan, hindi mag-focus eh. Yan o. Ayan. Hindi po ito sira. Pero bubuksan ko para makita ninyo, para may pakita ko sa inyo kung ano talaga ang kadalasan masira nito. Kung ano talaga ang kadalasan masira nito kung ginagamit ito mapasobra sa gamit. Yan. Pakita. So ibig sabihin hindi ito sira, bubuksan ko. Ako yung sira. Saglit lang.
Unang-una, tanggalin dito sa likod. Ang ganitong grinder guys, dito lang sa likod tanggalin. Okay. Alam ko na to paano to tanggalin eh. Sa ngayon, grinder muna. So sa susunod iba naman. So yung mga meron nito, yan, panoorin niyo ito. Para po pag-iingat kung ano ba talaga ang magiging dahilan ng pagkasira. Na madaling masira, ganun. Alam niyo, mahal to ngayon eh. Meron siyang switch dito sa likod, yan. On off. So, kailangan nang tanggalin. Iyon. Napakadumi. Yak, kadiri. Napakadumi guys. Yan. Ayan. Halimbawa guys, itong grinder ninyo laging namamatay. Halimbawa pag naaalog nyo siya, namamatay, tapos bumabalik, mamamatay naman yan, bumabalik pag naaalog. Ang kadalasan yan sira guys, dito yan, dito yan, ayan, dito. Yung wire niya naputol, yan, kasi nakaipit kasi yan eh. Naputol yan. So maaari nyo tanggalin ito, tapos ano lang yun, putulin nyo, tapos i-connect nyo na lang dito sa ilalim. Yan, may naka-screw siya eh. Yan. Kita nyo, hindi mag-focus. Yan. So tanggalin natin to. Dandahanin nyo lang magtanggal kayo guys, dandahan lang talaga kasi maaari ito itong kasi plastic lang kasi guys eh, yung mga lock niya eh. May mga lock siya pero plastic lang, so maaari masira. Kaya may alikabok. Yan. So, pangalawa, sana matanggal ito. Tanggalin ito yung ulo. Tanggalin natin ito. Para makita nyo kung ano ba ang tinatawag kong armature. Pag masyadong mainit na guys, kailangan pagpahingahin nyo. Kasi kung na-overheat na siya, kung hindi masisira yung bearing at kung hindi nasusunog, yung holder ng bearing, halimbawa bearing dyan, yung nakahawak sa bearing, ano yan? Plastic lang po yan. Iba siya sa original kasi yung original metal talaga. Pero sa ganitong mga grinder, plastic lang siya. Siyempre pag nag-iinit, umaalog yun sa ilalim. Parang yung plastic ay natutunaw sa init. Siyempre, pag masyadong mainit na, hindi na masyadong ano ba tawag doon? Hindi na kumakapit yung plastic. Ayan. So, umaalog. So, ang mangyari dyan, maingay yung tunog ng inyong grinder. Okay? Pag-iingatan nyo lang ito. Ang pag-iingat nito guys, pakinggan nyo lang yung tunog. Kasi pag meron kayo nito, alam nyo na kung ano yung tunog niya, kung ano yung tunog niya dati, at kung may sira na siya. O kaya, basta yung napag-iingat guys. Kasi hindi naman to masyadong mahal, pero hindi naman palagi tayo bumibili, diba? Minsan lang tayo magkapera.
Ito mga gamit ko. Pag mayroong sira nito, basta hindi lang bearing, hindi lang armature, ako na nag-ayos ito. Loose connection, palit ng mga carbon brush, magpalit ng mga yung grease, ano ba tawag doon? Basta sa English grease yan, yung ilagay natin sa mga bearing. Ito sinasabi ko guys, yan. Itong carbon brush guys, pag naubos to, pag hinayaan nyo maubos to, yung spring niya, dito yan dumidikit ito. Yan. Dito kasi yan, nakaganon yan, no? Yan. Pag magkaroon ng scratch ito guys, magkaroon ng scratch ito, ayun, madali na maubos kasi nga, hindi na siya smooth, hindi na siya makinis. Okay? Yan. Kaya huwag nyo hayaan na maubos ito. Meron siyang guhit na hanggang dyan lang. Kasi meron siyang wire. Yan. Sa ilalim meron siyang wire guys. Yan. Ilalim ng spring. Yung wire niya, hanggang guhit yan. Pag umabot sa guhit, yung wire na yan, dumidikit na yan dito. Pero umaandar pa rin siya. Siyempre yung wire, magkakaroon din siya ng scratch. Kasi iba ito para itong, hindi magkaka-scratch yung armature nito kasi para siyang charcoal. Yan, anong tawag dyan? Hindi ko alam para siyang charcoal guys. Yan. Ito yung armature. Yan. Itong bearing na to, yung nakahawak nito doon sa ilalim, plastic lang nakaganon. Siyempre pag umiinit, yung plastic natutunaw, gumaganon na. So, umaalog na siya. Dapat hindi siya umalog ganon. Yan. At sa ilalim naman, yung sinasabi ko na masusunog pag masyadong mainit, ito, yan o. May wire yan sa ilalim, yan o. Yan. Yan ang masusunog. Magnetic wire yan magnetic wire yan siya. So yan. So ayun, ito kailangan nyo magpalit ng grease nito. Yan. Ito buksan nyo lang ito kung makikita nyo meron to. Yan o. Ito. Yan. Buksan nyo to para magpalit kayo ng grease. Pinagpawisan ako, napakainit. Hindi ako expert dito guys ha. Experience ko lang po ito kasi pag mayroon ka nito sa sobrang tagal na, siyempre alam mo yung mga bago para mayroon ganito, para maingatan, para may para alam nyo rin ano ba talaga ang dapat gawin na maingatan natin ito. Ito nasa ano to meron naman ganito, merong tag 2,000 mahigit, yung pinakamura na yan. Okay, so ito bili ko nito 3,000 plus ito pero merong mas mahal pa nito. Okay. Hindi matanggal. Wala akong pampalit ng grease. Ito. Yan o. Yan. Kailangan ng grease yan. Meron pa. Yan kasi may gear yan Ito. Tapos, itong gear na to, nakakoneksyon siya dito sa armature. Yan. Yan. Sige.
Yan, kita nyo. Yan, yung gear na yan. Yan. Oh, kailangan ng grease yan. Baka kasi kung maubos yung grease nito, baka magkaroon ng kalawang. So hindi na umandar. Diba? Yan. Kasi pag ikot nito, yan, umiikot din to eh. Yan o. Ayan. Umiikot din yan. Connection siya sa ilalim. Ganun lang guys. So dapat kailangan talaga ito lang maiingatan natin itong mga gamit na to kasi hindi naman pwede na bili tayo ng bili. Okay lang naman kung may pera tayo, diba? So, ayan. So, ito dito, wala na to kasi mga wire lang yan eh. Mga connection lang yan, wire switch. Yan. Ito yung switch nyo. Yan. Nakadikit lang yan. So, yan, plastic dito. Yan, sa ilalim yan, yung naghawak ng kanyang bearing, ano lang yan, plastic lang talaga yan. Yan, daming malikabok. Ito talaga ang dapat pag-iingatan. Ito, pag nasunog yan, pag nasusunog yan, walang binibinta dito. Walang binibinta nito eh. Okay. Ito meron. Ito armature meron. Pero pag bearing nasira, walang binibinta itong bearing. Okay. Kasi set yan dito sa armature. So mga meron ito. Yan, buti na para may idea din kayo. Kasi ako, hindi naman ako expert. Dal kasi ng dal. Hindi naman ako expert dito, pero sa tagal ko nang gumagamit nito. Yan. Sa susunod guys, iba na naman ay ipapakita ko sa inyo. Ito po ay grinder po ito. Sauli ko muna. Hindi ko na sabihin yung brand. At saka itong Phillips screw ko, ako rin ang nagawa nito kahoy yung kahoy yung handle. Sauli natin. Kailangan pag binubuksan nyo ito, halimbawa hindi nyo pa ito kabisado masyado, hindi nyo pa masyadong kabisado, mas maganda pagbukas nyo, pipicturean nyo para kung may nakalimutan ko kayo kung saan nyo ilagay yung parts na yon, pwede nyo matingnan sa picture kung saan nakalagay. Okay? Yun po ang maaaring mabisang gawin para may isa ulit na talaga. Pero sa akin, okay na kasi alam ko na ito. Alam ko na ito eh. Alam ko na ito guys eh. Kasi napansin ko kasi sa mga online na nagbebenta nito,
maraming bumibili. Siyempre, sa furniture ngayon guys, maraming gustong matuto kasi napakamahal po ng furniture ngayon eh. So yung mga simple design lang, gagawa natin yan sa bahay. Yung mga design na napakasimple lang, gagawa natin yan sa bahay. So kailangan talaga pag gumagawa ka ng furniture, hindi lang ito yung hindi lang ito yung mga gamit mo. Okay. Ako kasi marami. Meron ako grinder, drill gun, jigsaw, circular saw, ano pa, yung compressor, nailer, tacker, spray gun, marami ako. Yan. Saka isauli natin ito. Ito siya. Kailangan. Ayan. Dali lang naman siya buksan guys. Basta wala lang maputol sa ilalim. Ingat-ingatan na talaga na walang maputol. Dami alikabok sa ilalim. Ito carbon brush. Ayan, sa uli natin. Madali lang ito ilagay. Ano lang, saksak nyo lang dyan sa loob. Kaya nga sabi ko na kung magpalit kayo ng carbon brush, dalhin nyo yung hindi na nagamit. Kasi magkaiba ang laki nito. Baka hindi kasya dito. Makabili kayo ng hindi kasya. Kaya may number ito eh. So, magdala lang talaga kayo ng sample. Kasi halos lahat ng mga gamit sa furniture, mayroon talaga carbon brush yan. Basta hindi yung mga heavy duty. Pag heavy duty na, wala na carbon brush yan. At saka, ingatan nyo na yung pag sa uli nyo ng takip, kailangan hindi maano yung groove niya. Kasi pag hindi tamang groove yung paglagay, malustrade yan, masisira. Kailangan yung saktong-sakto talaga. Ito, mahirap ito sa uli kasi meron sa spring. Kung may budget din naman kayo, maaari naman kayo magpunta doon sa mga shop. Doon nyo palagyan nito, doon kayo magpapalit nito. Kung wala silang binibenta nito, bumili talaga kayo doon sa mga hardware na mayroong nagbibenta nito. Marami akong alam na hardware nagbibenta ito mga, pero mayroong hardware kasi na walang binta, na hindi nagbibenta dito eh. Marami akong alam na malalaking hardware na nagbibenta dito, pero hindi ko lang sabihin kasi ano yan, bawal po yan. Bawal po yan. Hindi naman bawal yan, pero ano lang yan. Tsaka itong lock ng kanyang switch,
Una pag-iingatan ito, bearing na hindi masira. Kaya saka yung holder ng bearing na hindi na mahigpit pa rin yung kapit. Basta ang unang pag-iingat nito guys is pakinggan nyo talaga ang tunog. At saka pakiramdaman nyo yung tunog niya. Pag sinusubsub nyo na masyado, nagluho yung yung tunog niya. So hindi po dapat ganun. Parang yan. Ito may mabibili dito. Pang pang cutting po ito ng pamputol ng mga metal. Manipis na siya eh. Magtanong kayo sa mga hardware nito, marami ito. Ito naman medyo makapal siya kasi ito yung ginamit na pang-grind, pangliha, pang-grinding ng metal para makuha yung kalawang. At ito naman, walang binibenta nito. Ito, gawa ko ito. Yan. Gawa ko yan sa kahoy. Kasi ito po yung pangliha ng kahoy. Ayan. Halimbawa, pag maubos na yung liha, yan, idikit lang ito. Dito yung liha. Lagyan ng rugby. Tapos, dikit. Tapos, i-cut naman siya ng gano'n. Yun. Pero yung paggawa nito guys, kailangan na alayin to na hindi siya umano, kasi pag hindi siya tamang align, hindi mo ito mag-grind, hindi mo ito mailiha sa kahoy kasi parang kabayo ito eh. Langyaw to. Matalon-talon. Pero pag sakto talaga yung align nito, para kang nagpa-plansa lang ito eh. Para kang nagpa-plansa lang. Kung makikita niyo, meron akong ibang upload dyan na ginamit ko ito sa plywood para lang ako nagpa-plansa kasi naka-align ito eh. At saka ingatan nyo ito na hindi mawala. Yan. Para siyang washer dito. Kung ito naman gamitin nyo, yan nyo lang dyan. Lagay dyan. Tapos ito yung lock. Ito. Yan, paputol ng plywood, plywood ng metal. Yan. Meron siyang liabi dito, pero nawala yung liabi ko kasi ang paggamit ko ito ganito lang. Oh. Ito, pindutin nyo sa ito. Kasi pag hindi nyo pindutin din, hindi nyo mahigpitan yan kasi ganyan. Umiikot lang yan. Pag pinindot nyo ito, ayan, mag-lock yan eh. Kaya nga pag ginagamit nyo ito guys, habang umaandar to, iwasan nyo na mapindot ito. Kasi masisira talaga yan. Mawala ito. Yan. Pindutin nyo lang ito. Tapos, hindi na siya hindi niya siya, ayan, hindi na maikot basta nakapindot ito. Lock ito eh. Saka kung metal yung gamitin nyo, yung ilihan nyo ito. Pero kasi kahoy lagi kong gamit ito yung gamit. Yung lock niya nasa ilalim na ng kahoy. Yan, higpitan. Yan na. Yan. Baka sabihin nyo nasira. So yun guys, so, maraming salamat po. Sa susunod, iba na naman yung ipapakita ko sa inyo. Oh, nakarinig ako dyan sa TV. Nakapanood ako sa radyo. Iba naman yung dismantle ko dito. So, sana nagustuhan nyo. At paki-like na lang po. At saka paki-subscribe. At pag-pindot nyo ng subscribe button, lumalabas itong bell. Yan, may bell na lumabas dyan. Pindutin nyo yung bell, tas pindutin nyo yung all.
Yan, para update kayo sa mga ina-upload ko. Kasi yung ina-upload ko guys, kahit ano lang ito eh. So ganun lang. Maraming salamat at God bless.